Nakikita nyo naman at yan, pinasinag nga. Yung account na Kagawad Joey ay nagsimulang magkalat ng fake news tungkol sa akin. Na di umano'y may sinabi ako tungkol sa Noche Buena. Dahil naging viral yata yung sinabi ng ating DTI Secretary na yung halagang 500 pesos yata ay kasyang-kasa sa Noche Buena para sa isang pamilya. Ngayon, ay dahil hindi ko naman talaga sinabi dyan at yan naman, pilit nilang kinakalat, nakipag-ugnayan na kami doon sa CICC. Nakausap ko mismo si Yusek Aboy Paraiso. Parang minority group ng Senado, ang dating parang ginigisa niyo pa ng husto ang budget at para bagang meron kayong mga disgusto doon sa nangyari sa deliberasyon, Sen? Hindi naman, Jen. Parte rin talaga yun ng paghahanap pa talaga ng mga iba pang mga maiayos. Katulad ni Senator Alan, Jen, napansin mo. Although broad stroke yung kanyang ginawa sapagkat pinipilit niya na, halimbawa, yung aspeto ng yung stunting ba? Yung bang yung sa mga bata ay kagutuman. Ang isang bata kasi yung first 100 yung first 1,000 days kapag wala kang nagawa doon at hindi mo naayos ang kanyang paglaki, mahihirapan ka na ma-rehabilitate yun eh. Ayun pala. Kaya pinipilit nila yung first 1,000 days ay magkaroon na ng intervention ng mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman mula pa sa pagbubuntis nung ina hanggang siya na may panganak, no? Kukwentahin mo yun, yung 1,000. Parang ano kung first 1,000 days, parang 3 buwan yan, di ba? 3 taon. 3 taon, no? 3 taon. Pasensya ka, no? 365 days. Times 3, So, yung 3 taon na yon, very critical yung buhay ng bata. Kailangan, doon pa lang ay ma-address mo na lahat ang pangangailangan. Kasi kapag yun ay nagsimulang nag-manifest yung stunting. Ayun, hindi lamang sa nagiging pandak na pandak yung bata, pati yung isip niya may problema. So kahit anong introduce mo na rehabilitation, mahirap na eh. Ayun. So mga broad aspects ang kanilang pinalilitaw dyan. Kailan po namin naabangan yung BICAM? Sen, kasi sabi nila dapat mag-schedule na kayo ng BICAM, di ba? Mag-schedule siguro pinag-uusapan pa kung sino yung sasama sa mga members ng minority, kung may sasama. Ng delegation. Ako naman, kung tatanungin nila, kayo na lang, sasabihin ko na. At kukunti naman tayo, so kaya lang, huwag nyo na akong isama. Sen, Jen, ang budget na higit na pinag-usapan ng mga kababayan natin nitong nakaraang mga araw ay hindi yung national budget dyan eh. Kundi yung budget na pambili ng makakain nila na nagkakahalaga ng 500 pesos. Nako, ang sabi, viral nga yan, no? At ang sabi nyo daw, ay amyendahan na lang natin yan. Huwag na kayo kumain. Tanggalin na yung Noche Buena na yan. Ako, personally, alam ko, hindi sasabihin ni Senador yun eh. Diba? Ayan, no? Alisin na lang doon yung Noche Buena dahil sa nagre-reklamo ngayon sa 500 eh. Mas maganda, kayo na po siguro ang maglinaw nito, Sen. Nakikita nyo naman at yan, pinasinag nga. Yung account na Kagawad Joey ay nagsimulang magkalat ng fake news tungkol sa akin. Na di umano'y may sinabi ako tungkol sa Noche Buena. Sa totoo lang, wala akong statement kahit ano kung ang pag-uusapan natin ay Noche Buena. At yan ay palagay ko, ikinalat niya dahil naging viral yata yung sinabi ng ating DTI Secretary na yung halagang 500 pesos yata ay kasyang-kasa sa Noche Buena para sa isang pamilya. Ngayon, ay dahil hindi ko naman talaga sinabi dyan at yan naman, pilit nilang kinakalat, nakipag-ugnayan na kami doon sa CICC. Nakausap ko mismo si Yusek Aboy Paraiso. Oo, kaya yan, ay mabuti pa yung mga ganyang ahensya, madali mong makausap eh. May kinalaman kasi sa budget nila yan. Sabi ko sa kanya, dahil mas masipag ka ako kaysa sa NTC,
isa sa i-discuss ko mamaya, doon sa sinasabi ko sa yung nagambag ako kung paano natin ayusin ang budget. Yung NTC kasi, ay nakitaan namin ng malalaking mga problema doon sa kanilang mga biniling mga yung tinawag nilang modernization ng parang IT sa kanilang mismong tanggapan. Dalawang components yun. May tinatawag silang GSM monitoring at saka yung benchmark monitoring. Opo. Pero bago ko sabihin yan, kaya ko lang binabanggit yung tungkol dyan sapagkat yung parte ng budget na nakita ko sa NTC na napakalaki, na may sablay naman yung pagpapatupad ng kanilang mga programa, Opo. ilalagay ko nga sa CICC. Ito yung Cybercrime Investigation Coordinating Center. Yes po. Mas maganda ka kung dito natin ilagay. Para nga sugpuin yung mga ganyang mga klaseng fake news. Nasa sa ilalim po ng DICT yan, Sen. Oo, Opo. DICT. Ngayon, siguro, gagawin ko na rin sigurong magte-take advantage na ako sa pagkakataong dinidiscuss natin ito, Jen. Opo. Sige po, Sen. Para kausapin natin ang Meta. Di ba? We are reaching out to Meta. And its third-party fact-checkers. Notably Verifiles and Rappler. That they should be vigilant and I think more proactive in monitoring fake news na kagaya nito, Jen. Talaga pong wala po akong sinabi ng kahit ano patungkol sa Noche Buena. Okay. At yan ay tatanggihan ko talaga. Wala po akong sinasabi. Ikinakalat nila kayo pong mga kababayan natin. Kailangan mag-ingat po kayo. Maging vigilant din kayo. Huwag po kayong magpapaninlang, huwag po kayong magpapaligaw sa mga ganitong klaseng mga fake news. Pero ang original nag-post ba yan? Saan nabanggit niyo yung Cap Joey? May Kagawad Joey. Yun ang Kagawad account. Joey? Yun ang account. Yun sa taas. Yun pala. Ayan. So, yun na may-ari ng Facebook account. Kagawad Joey. Ayun. Ang layunin nila, mailigaw nila yung kababayan natin, makapandaya, kahit na hindi ko sinabi, pipilitin nilang sa akin galing yung pananalita na yun. Tapos may kunyari pang, wait lang, totoo ba ito? Merong ipakita mo nga ulit direct, para, wait lang, totoo ba ito? Seryoso ka ba? May makunyari ba mga question mark, Sen, pero yung picture, Nandiyan na. Nandun talaga. At saka kumalaut na ito Opo, Kanya-kanya na ng version ito Meron pang tungkol sa Christmas bonus pahayag nyo din daw Ewan ko, yung mga taong yan talagang mahilig mag-imbento na lang at mag-imagine kahit wala akong sinasabi. Bakit kaya palaging akong ginagamit nila, Jen? Napag-usapan namin ni kahapon na, Sen. Kung ako pa yung walang sinasabi, ako pa yung ginagamit. Kasi Sen, parang ang pangalan niyo po ngayon phenomenal Pagka binanggit po ang Rodante Marcoleta, pag tinype mong gano'n sa parang langgam yan. Nakakita ng candy. Kukuyugin lahat kayo Kaya kahit nga wala kayo, hindi kayo nagsalita, pero nakapost sa pangalan niyo, dinudumog agad, Sen. Pero kumikita ba sila dyan? Ay, malaki. Yun naman pala Kaya pala, pero sana, kahit na kumikita sana sila, dapat huwag silang mandadaya. Hindi mo sila pwedeng gumawa na, halimbawa, yung sinabi ko na totoo talaga. Opo. So, hindi na nga nakapandaya, nakatulong pa para malaman ng tao yung sinabi ko, kumita pa sila. Ba't hindi na lang ganun? Ay, hindi. Kasi may tinatawag ngayon na rage bait. Dyan Sen, rage bait. Mas mabilis bang kumalat kung nakagagalit? Ay, opo. Ba't di nila ipaling nila doon sa nakatutuwa? Baka mas ganun. Baka mas malaki pa yung kikitain doon alam niyo naman ang mga Pilipino, Sen, mas gusto nila yung chismis kaysa sa mga totoong bagay. Siguro kung hindi mas masarap pag-usapan. Hanggang hindi nasasampulan, Sen. Kasi hindi na lang kayong dalawang gamitin nila? Walang mag-e-engage. Hindi naman kami sikat. Sabi niya, huyo, sino kayo? Pero ganun pa man, Sen, may pampalubag loob naman Huwag mo kayo gaano magdamdam. Ano yun? May 500 ba?
Hindi, lumabas ngayon, di ba? Doon sa isang, ano ba yan, kayo po ang top 3 oo. performing senator ng Oo. ating bansa. Sa survey, ano? Oo. Sa kabila nung lahat ng ginagawa sa inyong paggulapol, mga negatibong bagay, aba, sabi nga namin kahapon, first time senator, wala pang isang kalahating taon, kayo po ang na-appreciate ng taong bayan. Sana, ang dami nyo nalagpasan. Di ba baka fake news na naman yan? Hindi naman. Hindi naman po. Mukhang totoo naman po. Paano natin malalaman kung totoo yan o hindi? Ipakita nga natin, direct, ano ha? Kahapon, diniscuss din namin ni Nelson yung bagay na yan, ano ha? Yung fake news to kasi kayo mismo yung nag-post nito eh. Hindi, kakagaling ito sa numero. Sa Ayan. numero, oo. Oh. Yung survey firm. Best performing senator. Isa pong, ano bang nag-conduct ng survey, ano ha? Oh. Yung numero. Yan. Yun naman sa ng mga pampalubaglog. Sabi nga namin kahapon, kahit na hinihila kayong pababa, ang taong bayan po naman na-appreciate ang Pero inyong Jen, ginagawa sa kanila. Nelson, kung Opo. halimbawa yung mga third party and independent fact checkers, Ayan, halimbawa ako, ng napakalaki Meta, ng papel niyan, Sen. Tama kayo. kung sila ay independent o kaya objective, alam nila na fake news, para makatulong sila, edi maging vigilant sila at proactive talaga para i-take down kagad. Para sa ganun, nasisave nila sa pagkaligaw yung ating mga kababayan. Ba't hindi ganun ang gawin nila? Bakit meron pang fact checkers kung wala rin naman palang masyadong naiko-contribute? Parang nananatili pa rin naikakalat sa maraming mga taga-subaybay o sa mga tao. Yan nga po ang ipinagtataka natin sa ano. Minsan nga, di ba, minsan ang gobyerno nagreklamo na dyan, di ba, Nelson? Naalala mo na bakit kapag ka anti-government, hindi dinadown. Pero kapag yung mga nakalipas na administrasyon sana, pero kapag minsan mga pro-government na mga ano, minsan dinadown nila yung mga post na ganyan, mukhang, aywan ko lamang po, Selective. selective Ang po yung mga pagpapack-check. fact-checker na ito eh. So, edi parang masasabi mo na bakit ang Meta ba hindi siya makakakuha ng independent-minded o kaya objective na fact-checker para sa ganun ay makasiguro siya? May dapat nga. Kapag ang kinuha mo ay may kinikilingan na sektor halimbawa, hindi siya talaga fact-checker. Tama. Selective siyang fact-checker. Hindi maganda yon. Isa po yan. Dapat kapag nahirang kang ganun, tungkulin mo kahit sino pang masagasaan, wala kang kikilingan. Oho. Yun ang talagang tunay at mapapakinabangan ng fact-checker. Alam mo, tama po kayo. At naalala ko nga, minsan may pahayag dyan si DICT Secretary Henry Aguda. Ang problema po kasi walang opisina ang social media sa Pilipinas eh. Pumupunta pa po ng Singapore, di ba, Nelson? Ang kanilang main office, kaya ang kinuha ata sa Pilipinas, fact-checker lang, Sen. Yun ata ang isa sa mga, sa kabila ng ang Pilipinas, ay isa sa pinakamaraming gumagamit po ng social media. Ang problema ko lang naman yung fact-checker na kanilang ma-appoint, dapat talaga yung objective, yung walang kikilingan, para makasiguro tayo. Yun lang naman ang inihingi natin sa Meta. Tama po.